Nagmamadali ng maglakad si Larikson para agad na siyang makarating ng kanilang bahay. Tila kinakabahan na naman kasi siya at kung ano-ano na naman ang pumapasok sa kanyang isip tungkol sa kanyang mag-ina. Habang naglalakad na patigil siya nang may mga armadong lalaki ang humarang sa kanya. Napairap na lamang siya at inaasahan na niya iyon. "Huwag na kayong magtakip ng muka. Kilala ko kung sino kayo," wika ni Larikson sa tatlong lalaki na humarang sa kanya. Nakabunit na itim ang mga ito at nagtataka ang tatlo dahil doon ay nalis na nila ang kanilang mga takip sa muka. Bakit ang bilis mong nalaman?" Takang tanong ni Ryan na napapautal pa na may halong kaba. Iniisip niya kasi na baka isumbong sila ni Larikson. "Kung may bala kayo sa akin, huwag ngayon at huwag niyo na ring tatangkain. Hindi niyo alam kung anong kaya kong gawin. Baka pagsisihan niyo lang sa huli." Saad ni Larikson na may halong pananakot sa tatlo. Wala siyang balak saktan ng mga ito at gamitin ang mutya para sa mga ganoong klaseng tao na hindi alam ang ginagawa. Tinatakot niya lamang ang mga ito para tigilan na siya. Pero kung darating man ang araw na susubra ng mga ito, ay wala na siyang magagawa kundi ang patulan ang tatlong ito. Pagkatapos niyang sabihin yon, ay lumakad na siya muli. Ngunit nakailang hakbang pa lamang ay naramdaman niyang may akmang susugod sa kanya na tila hindi man lang natinag sa kanyang pananakot. Bigla siyang lumingon sa likuran at saka sinalo ang matigas na baston na dala ni Rigor na akma sana nitong ihahampas kay Larikson, na siyang ikinagulat muli ng dalawang kasama ni Rigor. "Masyado na akong maraming pinoproblema. Huwag ka nang dumagdag pa," malumanay na saad ni Larikson. Ngunit kabaliktaran niyon ang ginawa niyang pagtulak kay Rigor na halos 10 hakbang rin mula sa kanyang kinaroroonan. Tumalsik ito kung saan nakatambak ang ilang basura doon. Nag-amoy basura tuloy ito. Idagdag pa ang sakit ng katawan dulot ng kanyang pagkakabagsak. Nang makita naman iyon ng dalawa, ay agad-agad itong lumuhod sa harapan ni Larikson at nagmamakaawa. "Patawarin mo kami, Rex. Napilitan lang naman kami. Si Rigor lang ang may gusto nang gawin to sa'yo. Mahawa ka sa amin. Huwag mo kaming isusumbong kay Boss Cheng. Ayaw naming mawala ng trabaho. Nakikiusap kami sa'yo." Saad ni Ryan. Ganoon rin si Larry. Napabuntong hininga muna si Larikson bago sagutin ang dalawa. "Wala akong balak gawin yon. Pero kung uulitin niyo pa to, ako na mismo magtatanggal sa inyo." Agara namang napatango ang dalawa at nang makaalis na si Larikson, agad na nilapitan ng dalawa si Rigor na ngayon ay galit na sa kanila. "Bitawan niyo ko, mga wala kayong silbi. May paghingi pa kayo ng tawad, mga linti kayo." Galit na wika ni Rigor at hindi na lamang umimik ang dalawa. Isang buwan ang lumipas gaya ng nais ni Larikson ay hindi na nga siya ginulupan ni Rigor. Pero makikita mo pa rin ang galit sa mga mata ni Rigor para kay Larikson. Naging maayos at mabuting manager rin si Larikson. Hindi niya nga binigo si Yui Cheng. Samantala, pauwi na si Magda galing mamalengke nang may makita siyang babaeng umiiyak sa may tabi ng kalsada. Sa tansya niya ay kasing idaran niya lang ito. Hindi niya sana papansinin dahil unang-una ay hindi naman niya ito kilala at ayaw niyang mangialam sa kung ano man ang dahilan kung bakit ito umiiyak. Ngunit tila ba may nag-uudyok talaga sa kanya na lapitan ito. Kaya inabutan niya ito ng panyo, pampunas sa mga luha nito. Miss? Ayos ka lang ba? Bakit ka umiiyak?" Tanong niya rito. Napalingon ito sa kanya at para bang biglang nahiya. "Huwag kang mahiya oh. Ito, kunin mo. Pamunas mo. Basang-basa na kasi ang damit mo eh. Ako nga pala si Magda. Ikaw, anong pangalan mo?" Maylin!
Maikling sagot ng babae na si Mylene. Ang ganda naman ng pangalan mo. Matanong ko lang. Hindi sa nangingialam ako pero bakit ka umiiyak? Malumanay na saad ni Magda. Napayo ko naman si Mylene at nagwika ng, Wala naman, nalulungkot lang ako. Kasi hindi ako kayang mahalin ng lalaking mahal ko. Kahit may anak na kami, parang wala lang sa kanya. Pupunta lang siya kapag kailangan niya ako. Kapag kailangan niya ang katawan ko. Naawa ako sa sarili ko kasi hindi ko magawang makawala sa buhay na pinili ko. Na akala ko'y tama, gustong-gusto ko nang umalis pero mahal ko siya at ayokong ilayo ang anak ko sa ama niya. Kaya wala akong magawa kundi ang magtiis na hindi ko alam kung hanggang kailan. tila kinurot naman ang puso ni Magda nang marinig iyon. Parang siya lang noon. Nais niyang makawala sa buhay na nais ng kanyang mga magulang pero wala siyang magagawa. Ngunit mabuti na lang at nakilala niya si Larikson na siyang nagligtas at naglabas sa kanya mula sa kadiliman ng buhay. Ganun nga talaga siguro, no? Kapag mahal mo ang isang tao, handa kang magtiis kahit nasasaktan ka na. Alam mo kasi, naranasan ko rin yan sa mga magulang ko noon. Kinukulong nila ako sa bahay na ayaw ko. Pero napakaswerte ko sa napangasawa ko ngayon. Dahil napakabait niyang tao. Alam mo, ang maipapayo ko lang sa'yo, dyan sa sitwasyon mo ngayon, sundin mo lang kung ano ang tinatakbo ng puso mo. Huwag kang matakot sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Basta, lagi lang positibo ang isipin mo. At malalampasan mo rin yan. Maniwala ka at magtiwala ka sa sarili mo. Naiiyak at nakangiting saad ni Magda na hinawakan pang balikat ni Mylene. Ginantihan rin siya ng ngiti ni Mylene at kahit papaano ay gumaan ang kanyang loob. Salamat ha, kasi kahit ngayon lang tayo nagkita at nagkakilala, napapagaan mo ang loob ko. Napakabait mo, sana magkita tayo uli. Nakangiting wika ni Mylene. Ngumiti at tumango na lang si Magda. Ilang araw ang lumipas, nagtataka naman ang mag-asawang Larikson at Magda. Nakikita at nararamdaman nila ang lungkot at galit na nagtitimpi sa kanilang anak na si Kenzo. Nang tanungin nila ito, ay ayaw namang sumagot. Alam nilang may problema na naman ito sa eskwelahan. Si Carlo na naman ba yan, anak? Tanong ni Magda na hinahaplos-haplos pa ang buhok ng kanyang anak. Tumango lamang si Kenzo. Alam mo, sumusobra na talaga yung batang yan eh. Palagi na lang inaaway ang anak natin kahit wala namang ginagawa. Anong klaseng pagpapalaki ng mga magulang niya sa kanya? At ganun ang ugali yun. Alam mo, bukas pupunta talaga ako ng eskwelahan at irereklamo ko ang batang yun at kakausapin ko rin ang mga magulang niya. Hindi na maiwasan pa ni Magda ang magalit para sa batang si Carlo na laging umaaway sa kanyang anak. Mahal na mahal niya si Kenzo at ayaw niya na inaapi-api ito. Kaya napailing na lang tuloy si Larikson. Nais niya mampigilin at pagsabihan ng asawa ay hindi na niya ginawa pa. Nais niya rin kasing mabigyan ng leksyon o di kaya naman ay malaman kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit parating nag-aaway ang kanyang anak at si Carlo. Kinabukasan nga, gaya ng sinabi ni Magda ay dumiretso na nga siya sa silid ng namumuno sa eskwelahan, unang principal office. At doon nga'y nagreklamo siya ukol sa palaging pang-aasar at pang-aaway sa kanyang anak ng kapwa nito estudyante. Ipinatawag naman ng punong guro si Carlo kasama ang mga magulang nito. Mahigit 1 oras ding naghintay doon sina Magda at ng kanyang anak na si Kenzo. Ilang saglit pa ay dumating na rin si Carlo kasama ang ina nito.
Wala itong kasamang ama at pareho lang sila. Nang magkitang ina ni Carlo at ina ni Kenzo ay kapwa nagkatitigan sila. Ikaw ba ang ina ni Carlo? Paunang tanong ni Magda sa babae. Ah, ako nga. Anong ginagawa mo pala rito? Sagot naman ng ina ni Carlo na walang iba na si Maylin. Nangumiti pa dahil hindi niya inaasahan na magkikita sila roon ng babaeng nagpagaan ng kanyang loob noong isang araw. Nandito ako para ireklamo yung anak mo. Parati niyang inaaway ang anak ko kahit wala siyang ginagawa. Tuwing uuwi siya galing eskwelahan, parati na lang siyang malungkot at malumbay dahil dyan sa mga pinaggagawa ng anak mo. Bahagyang nalungkot at naging kalmado si Magda. Hindi niya kasi akalain na ang babaeng nakilala niya kahapon ay ang ina pala ng batang umaaway kay Kenzo. Napayuko naman si Maylin at nagwika ng, Kung ganun ay, pasensya na. Ako na ang humihingi ng tawad para sa nagawa ng anak ko. Alam mo naman kung ano ang pinagdadaanan namin. Hindi ba kaya sana kunting intindi sa anak ko? Tsaka bata pa naman yung anak ko. Hindi niya pa masyadong alam kung ano yung mga ginagawa niya. Patawarin niyo na sana siya. Baka sa tinig ni Maylin ang pagkadismaya sa kanyang anak dahil sa mga ginagawa pala nito sa eskwelahan. Pwede ho bang mag-usap muna kami ng anak ko sa labas? Gusto ko kasi sana siyang kausapin ng kami lang. Saad muli ni Maylin, tumango naman ang punong guro bilang pagsang-ayon dito. At nang makalabas ang dalawa, ay kinausap ni Maylin ang anak sa walang masyadong tao. Bahagya pa siyang lumuhod para makausap ito ng maayos. Bakit mo naman ginagawa yun, anak? Hindi naman kita tinuruan ng ganyan. Hindi ba alam mo bang parang sinasaktan mo na rin ako kapag nananakit o nang aaway ka ng isang tao? Hindi ba kabilin-bilinan ko sa iyo na kahit hindi tayo masyadong nabibigyan ng atensyon ng papa mo, dapat maging mabuti ka pa rin? Hindi ba ako sapat sa'yo para maging mabuti ka? Para mapalaki kita ng maayos? Ha, anak? Naiiyak na wika ni Maylin kay Carlo habang hawak ang kamay nito. Pasensya na po, inay. Sabi po kasi sa akin ni ama, awayan ko raw po ng awayin si Kenzo hanggang sa lumaban siya sa akin. Pero hindi naman po siya nagagalit kapag inasar ko siya eh. Kaya akala ko po, ayos lang sa kanya yung ginagawa ko. Pasensya na po talaga, inay. Pangako po, hindi na po ito mauulit. Hindi ko na po aasarin si Kenzo. Umiiyak na rin na saad ni Carlo. Napangiti naman si Maylin sa mga sinabi ng anak, pero nadismaya rin siya lalo sa ama ng anak niya na si Pablo dahil sa mga itinuturo nito sa kanilang anak. Ilang sandali pa pumasok ulit ang mag-ina sa silid kung nasaan sina Magda at doon ay nagkapatawaran na ang dalawang bata. Nangako na rin si Carlo kay Magda na hindi niya aawayin pa si Kenzo. Kasabay na rin ang paghingi niya ng tawad dito na agad din namang tinanggap ni Kenzo dahil nga sa likas din itong kabaitan. Natutuwa naman si Magda nang makita ang mga kaganapang yon at ganoon din si Maylin. Alam mo, ang galing talaga ng tadhana, no? Ginamit pa talaga yung mga anak natin para magkita tayo uli. Gaya ng hiling ko. Nakangiting saad ni Maylin habang magkasabay silang naglalakad ni Magda palabas ng eskwelahan. Iniwan na nila sina Kenzo at Carlo sa silid-aralan ng mga ito bago sila umalis. Ayos naman ang lahat, kaya wala na silang dapat na ipag-alala sa kanilang mga anak. Oo nga eh. Pasensya na nga pala kasi hinusgahan ko agad ang mga magulang ni Carlo na hindi ko alam na ikaw pala yun. Nagkamali ako. Pasensya na talaga. Pero natutuwa din ako dahil nagkita ulit tayo. Natatawa na saad ni Magda,
Pero seryoso naman ito sa kanyang sinasabi. Siya nga pala, matanong ko lang. Ang ama ba ni Carlo ay yung lalaking ikwento mo sa akin noon na hindi ka kayang pahalagahan o mahalin? Yun ba ang ama ni Carlo? Anong pangalan niya? Hindi na napigilan pa ni Magda na tanungin ang bagay na yon kahit nag-aalinlangan man. Baka kasi masaktan muli ang kaibigan. Bumuntong hininga naman si Mylene bago na pagdesisyonang sagutin ang tanong ni Magda. Hello mga kalakbay at kadiwa. Pasensya na po matagal ang napag natin dahil sobrang busy po talaga ni Sis Tisay. Mabilisang shoutout lang po tayo sa mga nag-comment sa previous nating mga video. Shoutout kina Gay Sumodio, Kwento Ko Lang, Joy Franco, Kurab Stories, Kwentong Dapit Hapon, Yolanda Guintibano, Imelda Pascua, Sophia Mendez, at kay Miss Annie Santillan. Maraming salamat po mga kalakbay diwa. Sana mag-ingat kayo. God bless.